13.5% in 2023 mula sa 18.1%. Wow, ang laki ng binaba. Totoo ba yan, Claire? Totoo ba yan? Sino nagsabi ba niyan? Saan galing yung survey na yan? Putay na ka, Claire. Pinipake news mo kami, ha? O, sige, diretso. 2021. You are citing O, saan? You're citing what survey? data from Oh, Sarge, yours, tangin na mo, hindi mo may isahan tong magaling to si, pangalan ba nito? Lalaki na to sa GMA7. Saan galing data mo? Ma'am, saan galing data mo? Putangin na ka, ha? Manluloko ka, ha? Okay, this is from by author or writer is Dim Sum Daily. Putang ina, doon lang na-disgrasya. Doon na-disgrasya si Madam Claire. Puta, Dim Sum Daily. Puta, gumagawa ng show, may pinakinggan mo. Ha, Dim Sum Daily. Putang ina ka talaga. So, ang galing ang datos mo sa Dim Sum Daily. O, tingnan natin. Ano ba yung Dim Sum Daily na yan? O, para lang alam nyo. According to Google, ang Dim Sum Daily is a viral media platform which aims to bring fun news, entertainment, and in-house production videos to Hong Kongers. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman tayo. Ang pinaka-paborito ninyong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ito at ang vlogger na walang kwenta, walang silbi sa buhay. Oo, puro sa kabulastugan lang sinasabi, kaya huwag kayong maniniwala. Another day, another uratan session with yours truly, Boss Dada TV. Ayan, nagbalik na naman tayo sa ating studio, kaya naman talagang nakakamiss itong ating setup. Ay, galing po tayo mga bossing ng ilang araw sa Mindanao. Grabe, puros biyahe ang ginawa natin. Imagine ninyo, galing tayo ng Maynila to Zamboanga City. Then from Zamboanga City sa Zamboanga Sibugay, mga 4 to 5 hours yan. And then, nag-press con tayo. Motorcade tayo dyan. And then, nag-rally tayo dyan. Kasama ang PDP laban. And then, pagkatapos, dumiretso tayo lahat. Diyan sa may Cagayan de Oro at saka sa may Misamis Oriental. From Davao, from Zamboanga Sibugay, Ipil. Diretso, mga 10 oras na biyahe. 10 hours or more. 10 hours, my goodness. So papunta sa may Cagayan de Oro. And then another 3 hours papunta sa may Misamis Oriental. Nag-press con tayo doon, nag-motorcade tayo doon, and then rally din tayo dyan sa may sa may Villanueva, sa Misamis Oriental. Then after noon, nagpunta na tayo sa CDO, Cagayan de Oro, motorcade din Cagayan de Oro, din tayo doon, nangampanya din tayo sa mga taga El Salvador. Shout out mga taga Mindanao, ang lupit, napakaganda talaga ng Sub-Saharan Mindanao. Oo, nakakainggit ang Sub-Saharan Mindanao. Bakit kamo? Mantakin mo, parang staple food lang sa kanila, parang basic lang sa kanila ang lechon. Lahat ng puntahan mong kainan may lechon, panis. Samantalang dito sa Maynila, puros mga paslupa, makita ng lechon, kala mo mga patay gutom. Oo, kulang na lang iuwi pati mga kuko nung baboy. Kakapal ng mga mukha nyo. Kung makatawag kayong Sub-Saharan Mindanao sa mga taga Mindanao, kasamantalang kayo yung mga kumakain ng pagpag. Kayo yung mga kumakain ng mga tira-tirang mga pagkain na dinihydrate na ng hotel, mga hayop kayo. Tapos kumakaasta kayo sa mga taga Mindanao, kala nyo kung sino kayo. Grabe sa Mindanao, ang sarap na suman, ang sarap ng seafood, ang sarap ng lechon. Lahat masarap, kaya naman kami ni Boss MJ Mondiar, ang aking kapartner, talagang exercise kami ng malupit.
Bilib ako sa mga taga KOJC. Bilib ako, talagang taas ang kamay ko. Kasi magkakasa ito, ibibisto ko na si MJ Mondiar. Kaya naman pala ganun ang kanyang physique, ang kanyang tindig, para pala talagang sundalo si MJ Mondiar. Mantakin mo magkakasama kami sa isang kwarto, 1, 2, 3, 4, 8 kami sa isang kwarto. Tapos 8 kami sa isang kwarto. Tapos tulog sila, pag natulog sila, light out talaga. Oh, wala na cellphone, basta sinabi tulog na. Tapos alas 5 ng madaling araw or mga 5:30, pagdilat ng mata ko, nakita ko nagpo-push ups na sila. Para bang kala mo may gerang pupuntahan. Nagpo-push up sila. Sabi ko, ano ba ito? Nasa kampo ba ako ng militar? Grabe ang disiplina talaga ng mga taga SMNI. Nagpo-push up na si MJ Mondiar at 5 o'clock in the morning. Tapos sabi ko, bahala kayo sa buhay nyo. Push up kayo dyan. Natulog ako ulit. Maya-maya, mga makalipas lang 1 oras, ginigising na ako. Boss D, gising na. Alas 12 pa tayo Sabi niya alas 12 tayo. Oo, ng presscon, totoo yan. Pero yung biyahe papunta ng presscon, malayo yan. Ay, ganun ba? So, pagbangon ko mga boss, alam mo yung kama nila? Yung kama nilang 8, kasi 8 kami, so 7 sila. Yung kama nila, nakaayos yung beddings, unan, tapos nasa dulon-dulo sa may paanan, nandoon yung mga backpack nila, nakahilera. Ay ko, nasa PMA ba ako? Samantalang ako, nakakaiya. Samantalang ako, yung kama kong ganyan, nandun yung cellphone ko, yung AirPods ko, nandun yung iPad ko, nandun yung laptop ko, nandun lahat sa may kama ko. My goodness. Tapos pagtingin ko sa kanila, as in ayos na ayos, naisip ko tuloy yung kasabihan ng mga matatalinong tao. Early to bed, early to rise, makes a man healthy and wise. And sabi nga nila, when you wake up in the morning, make sure to make your bed. Ayusin mo yung kama mo, ayusin mo. Kasi ibig sabihin daw nun, at least meron ka nang na-accomplish na isang bagay sa buhay mo for that day. Yung maayos mo yung kama, di ba tayo, tamad na tamad tayo. Bayan. Ang aga-aga pa Di ba ganun tayo? Pero sa kanila hindi. Pagtingin mo talaga, ayos na ayos. Accomplishment na yon sa isang araw. It means na ready ka nang harapin kung ano man yung kakaharapin mo for the whole day. Imagine at 7 o'clock, nakauwi kami ng bahay alas 12 na ng gabi. Ganon katindi. Tapos, ang matindi rito, kahit gaano kapagod yung crew, syempre, kami-kami lang naman, kakain kami. Aba, sila pa naguhugas ng mga pinggan namin. Ang galing. Ibang klase talaga ang disiplina. Diyan mo makikita. Diyan mo talaga makikita kung gaano kagaling na leader itong mamang ito, si Pastor Apollo Kibuloy. Sobrang husay na leader. Diyan mo makikita kung papaano niya dinisiplina yung mga tao niya. Mantakin mo, walang bantay walang general, wala si pastor, nasa loob ng bilangguan si Pastor Kibuloy. Pero yung mga tagasunod niya, yung kanyang mga membro, yung kanyang mga nasasakupan, parang lagi siyang nandiyan na nakamasid. Oo, talagang adhering doon sa turo sa kanila, doon sa training sa kanila. Kaya palakpakan. Kaya sabi ko, I am really ready. I am really ready for a leader na katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, na kahit wala siya, kahit malayo siya, kahit hindi naman siya nakamasid, yung mga tao, kung ano yung kilos nila pag nandiyan siya, kung gaano nila ini-impress si Pastor Apollo Kibuloy when he's there, when he's not there, they're all the same. Bilib ako kasi may mga tao na ganyan Pagka nandiyan yung nagbabantay, ang babait. Akala mo mga anghel. Pag nandyan yung mga nanay, tatay, talaga linis ng bahay. Pero pag wala, putang ina, sobrang sasama ng mga ugali. Oo, sobrang mga kupal pa sa mga kupal.
O talagang ganun. Pero dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ang galing. Palakpakan natin. Ibang klase ang disiplina. Nakita ko na naman, napahiya na naman ako sa sarili ko. Oo, pero ako ready na akong madisiplina. Kaya nga, kanina nag-workout na ako eh. Nag-workout na ako. Ibang klase. Talagang bilib, taas ang kamay ko kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa ano niya eh, sa kanyang husay, kanyang galing sa pagsisilbi at pagiging kumbaga setting as a good example sa lahat ng kanyang mga membro. O isang mabilis pa bago tayo magbalita. Maaga pa naman bago tayo magbalita. O ito ipakikita ko sa inyo mga bossing. Itong isang plano ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam ninyo, may kasabihan sila, may kasabihan sila na ang lahat daw ng nangyayari dito sa ating mundo, dito sa ating bansang Pilipinas, lahat daw nangyayari ay scripted na. Alam mo ba si Pastor Apollo Kibuloy, kahit na siya ay nakakulong, hindi siya nalungkot kailanman. Hindi siya, nung nangyari sa Kingdom of Jesus Christ, dinurog ng milyong-milyong butil yung kanyang puso. Pero hindi siya nagtanim ng galit. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya na lahat ng nangyayari, kagustuhan ng Panginoon yan. At kailangan may natututunan ka doon sa mga nangyayari na ibinibigay sa yung pagsubok ng Panginoon. Sobrang galing ni Pastor Apollo Kibuloy. And for how many months na? For how many months nasa loob na siya ng kulungan? Alam niyo naman kung anong nangyari sa kanya dyan sa loob ng kulungan. Nahawa na siya sa mga sakit ng mga preso. Nahawa na siya sa nagkaroon na siya ng pulmonya. Nagkaroon na siya ng tuberculosis. Lahat na nahawa dahil dyan talaga sa kulungan. Grabe. Lalong-lalo na yung estado ng kulungan sa bayang Pilipinas. Kaya nga, sabi niya, naranasan ko na yung hirap ng buhay eh. Naranasan ko na yung nabuhay ako sa bundok, yung namuhay ako kasama ng mga indigenous people, walang makain, walang malamon, parang walang kinabukasan. Pero pag ikaw pala ay nakakulong, mas masahol pa doon yung mararanasan mo. Mantakin mo, hindi ka na nga makakilos, wala ka pang matinong pagkain, wala kang matinong tulugan, at alam nyo ba kung gaano kainit ngayon? Subukan nyo ngayon, tanggalin nyo yung mga aircon nyo, patayin nyo yung mga ventilador nyo. Pumasok kayo sa isang kwarto na ang dami-dami nyo. Tingnan ko kung kayanin nyo. Ito si Pastor Apollo Kibuloy, nung mga unang araw niya sa kulungan, talagang nanlilimahid daw yung itsura ng kulungan, ang baho, overcrowded. O yan, sabi nga niya dito, glaring issue that demands urgent attention: overcrowded cell, unsanitary conditions, lack of access to clean water, unreliable electricity, and inadequate food supply. Yan daw yung karimar-rimarim na realidad na kinakaharap ng libo-libo nating mga detainees. Baka sinasabi nyo mga kriminal naman yan. Hindi na dapat pinag-aaksayan ng panahon yan. Uy, grabe naman kayo. Yun nga ipinakikita sa atin ng Panginoon na kahit yung mga yan ay mga preso, bakit ba naging preso yan? Bakit ba nakakulong yung mga yan in the first place? Kaya nakakulong ang mga yan dahil sobrang hirap ng buhay natin. Sobrang hirap ng buhay natin mga Pilipino, kaya nakakulong yan. Dahil walang trabaho, walang makain, walang edukasyon, lahat ng korupsyon, ang resulta, ito. Dadami yung mga tao that will try to survive, try to make a living, kahit na illegal na, they will try their luck para lang mangi-snatch, mga hablot, mang-hold up, they will try their luck basta lang may makain sila. Tapos makukulong sila at ito ang kakaharapin nila sa kulungan. Magbabago ba sila pagpasok sa kulungan? Hindi. Bakit? Mas lalala sila dahil hindi sila nare-rehabilitate. Sila ay pinahihirapan sa loob ng kulungan. Paglabas nila, wala rin tatanggap sa kanila. 'Di ba? Paglabas nila, walang tatanggap sa kanila. Pagkalabas nila ng papasok ulit sila sa kulungan dahil wala naman silang trabaho. Ganun din, kaparehas na kahirapan yung dadatnan nila sa labas.
So ayan o, violation of the constitutional rights of individuals who despite being in detention retain their dignity and as human beings. Para na silang hindi tao, para na silang mga hayop. Pagka naano mo ngayon, na-realize ni katulad daw dyan sa Pasig City Jail, which 300% na daw na nag-exceed sa capacity yung kulungan na yan. 300%. Imaginein mo, kung 10 lang dapat dito sa isang selda, 30 kayo nagsisiksikan. Tayo na mabuti pa yung isdang tanga kahit papano meron silang pinagsuiswing-simingan na sarsa eh. Diyan sa kulungan wala, as in kilikili to kilikili dyan. Yung baktol nung isa, baktol na lang lahat. Yung pigsa nung isa, kakalat sa lahat. Ganun na karimarimarim ang sitwasyon sa kulungan natin. Kaya nga sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, nako, hindi pwede to. Kasi ang mga preso mas lalong magiging siraulo dahil hindi sila tinatratong parang mga tao eh. Parang hayop ang trato sa kanila. Yung kondisyon daw ng pagkain nila, putang ina. Kahit daw aso, hindi kakainin eh. Talagang karimari-marim. At habang nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy, naisip niya na gumawa ng mga batas. Kaya nga sabi niya, if I elected as a senator, I pledge to dedicate my term to addressing this pressing issue through comprehensive reforms aimed at ensuring that our detention facilities reflect the principles of justice and humanity. Yung overcrowding, yung serbisyo ng pagkain, living conditions, sanitation, healthcare. Alam nyo ba na dyan sa Pasig, kahit papaano, nag-clean up drive ang Kingdom of Jesus Christ dyan. Dahil syempre dyan nakakulong yung kanilang pinakamamahal na pastor. Nag-clean up drive sila dyan, yung mga kanal imbornal dyan, nilinis na nila. Tapos gumawa na po sila ng malaking septic tank para yung mga, alam nyo na, pasintabi sa mga kumakain. Kasi daw dyan, pagka nag-flash ka, palabas, hindi paloob. Pero ngayon, kahit papaano, naisaayos na nila yung sanitation. Kahit papaano, medyo malinis na. Kahit talagang pumupunta doon ng mga taga KOJC at naglilinis dahil gusto nila na syempre naman yung paligid ng detention facility maayos para naman kahit papaano. Kasi doon magkakasakit ang mga preso eh. So sabi nga niya, linisin natin ang Pilipinas, ayusin natin ang Pilipinas, let us rise to the challenge and build a better future for all Filipinos. Ganyan si Pastor Apollo Kibuloy. Ganyan siya kalupit. Lagi niyang hinahanapan ng positibong bagay yung negatibong kinasasadlakan niya. And para sa kanya, itinuturo ng Panginoon yung kahirapan dito sa kulungan. Ito na yung kalunos-lunos na pwede niyang mapuntahan. At masayang-masaya daw siya na napuntahan niya to kasi mas kukumpletuhin daw nitong experience niya na ito yung kanyang pagtulong sa kapwa Pilipino. Hindi lang pala dapat yung mga kapwa natin na nasa laya yung binibigyan ng tulong, kundi pati itong mga nakakulong na meron na mga PDL, deprived of liberty, kailangan din itrato sila na parang mga totoong tao para paglabas nila ng kulungan meron silang mas maganda-gandang future. Kailangan yung i-hone mo yung kanilang mga talent, kailangan mong tulungan ng gobyerno i-market yung kanilang mga talento, yung kanilang mga gawa para pang-suporta sa mga pamilya nila. Kasi ang punot dulo ng natin, ng problema ng bayan natin Pilipinas, kahirapan. Ayan. So napakahusay, napakagaling talaga ni Pastor Apollo Kibuloy pagdating sa mga ganitong mga bagay. And I am with Pastor Apollo Kibuloy. Talagang gagawin natin ang lahat kahit na mapagod tayo, umikot tayo sa buong Pilipinas, buong mundo, may pakilala lang natin kung sino talaga si Pastor Apollo Kibuloy at kung ano ang gusto ni Pastor Apollo Kibuloy para sa ating lahat ng mga Pilipino. Alright. So resume tayo sa ating regular programming. Oo, mga bossing, nako po, ano bang balita rito? Yung mga umiitim-itim. Yung mga umiitim-itim na na balita sa Pilipinas. Eto na. Ipakita natin mga bossing yung
Sobrang itim na inilarawan ni BP Sara at ni Madam Amy Marcos. Oo, etong ating kasalukuyang sitwasyon ngayon. Ay, wait lang ha, nakarete na. Ayan. Ayan, so sobrang itim. Yan daw ang estado ng ating bayang Pilipinas. Naniniwala ba kayo na sobrang itim na ng Pilipinas? Bakit kaya nila inilarawan sa itim ang ating bayang Pilipinas? O, tingnan natin itong balitang ito and then reaksyonan natin pati yung reaksyon ng Malacanang patungkol dito. At ating sisilipin kung ito bang aso ng Malacanang may tama na namang sinasabi o may tama na talaga siya sa utak. Pakinggan natin maigi mga bossing. Pasok! Malacanang sa inilabas sa campaign video ni Senator Amy Marcos kung saan formal siyang inendorso ni Vice President Sara Duterte. Sa video, itim ang kulay na nire-representa ni Senator Amy na simbolo raw ng pagiging madilim ng bansa ngayon dahil sa anilay kawalan ng hustisya at kagutuman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi gusto ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ganitong klase ng negatibong kampanya, lalo na kung fake news. Ayon pa kay Castro, tila mas akma daw ata ito sa kalagayan ng bansa noon. Pag sinabi na natin na itim ngayon ang kulay, Ayan daw. Itim daw ang kulay. So yan yung yan yung pag-endorso nila. Itim daw ang kulay. Mamaya natin pakinggan yung sasabihin ni Claire. Dito muna tayo. Labas ni Senator Amy ang campaign ad ilang araw matapos niyang i-anunsyo na kumalas na siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Wala pang pahayag dito ang alyansa. Ayan. So inilarawan mga bossing ng tandem ni VP Sara at saka ni Amy Marcos itong kalagayan ng ating bayang Pilipinas. Puta, talaga kaya nga nag-itim ako eh. Maitim na nga ako. Puta, naging itim pa talaga ang Pilipinas. Madilim talaga ang natin, ang kinakaharap nating mga Pilipino. Paano hindi maitim? Oo. Grabe ang krimen. Grabe ang kahirapan. Grabe ang taas ng bilihin. Grabing kasinungaling ng mga nasa gobyerno. Grabing kasinungaling ng presidente. Grabe kasinungaling ng mga otoridad natin, pulis lalong-lalo na. Grabing kasamaan ng ugali ng mga hinayupak ng PNP na yan. Paano mo nasabi, Boss D? Paano mo nasabi? Ito, bibigyan ko kayo ng isang example. Ayan, katulad niyan, the rise of General Nicolas Torre. Ayan, ano bang ginawa ni Nicolas Torre? Unang-unang ginawa ng hayop na ito ang panggugulo sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi ba? Pinasok ang Kingdom of Jesus Christ. Mali yung warrant of arrest. Mali yung address. Nanirahan dyan 16 na araw. May namatay pa. Tapos nansira, nandurog ng bahay panambahan. Anong tawag mo dyan? Maliwanag yan? Puti yan? Ha? Puti yan? Claire Castro, putang ina mo ka? Ano ka, tanga ka? Bulag ka? Matapos yan, anong ginawa ni ni Gago? Ayan, sumunod naman, siya rin, pinaliliwanagan na siya tungkol sa batas, hindi niya naiintindihan yung batas dahil tarantado eh. Dahil nga maitim ang buto, maitim ang budhi, at madilim ang pagkatao. Kaya ayan, ang nangyari, ipinamigay naman si Pangulong Duterte natin. So tama ba yan? Maliwanag yan. Bakit? Nung dating panahon, may ganyan. Nung dating administrasyon, may ganito. Pinamigay ba ang mga Sabi ko nga sa inyo eh. Pagkatapos ni Pinoy, pinakulong si Gloria. Pagkatapos ni si Gloria, pinakulong naman si Erap. Pero dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. With due process, ang tagal nila nakukulong, napawalang sala at napawalang bisa yung kanilang pagkakulong. Dahil sa sistema at proseso ng ating bayang Pilipinas. Anong ginawa ng administrasyong Tolonges Marcos? Ipinamigay yung sariling lahi sa ibang bansa. Samantalang yung Russian na vlogger hanggang ngayon, issue sa kanila, hindi nila mabitaw-bitawan, gusto nilang ikulong dito. Putang ina nyo pala eh. Ibalik nyo na yan sa bansa niya, pinakakain natin yan, hindi natin kalahi yan. Etong kalahi natin, si Pangulong Duterte, ikulong nyo rito.
O hindi ba ganyan nakasama ang Pilipinas? O ano pa? Ano pa ang para masabi natin na ang Pilipinas puros kabulastugan na. O eto, bibigyan ko kayo ng isa pang balita para lang makita nyo. O bago tayo May iniimbestigahan ng posibleng motibo at mga salarin ang mga otoridad sa pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng Chinoy at ang kanyang driver. Kabilang dyan ang lumabas sa ilang ulat na may ugnayan niya sa Pogo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Salonte. O itong balitang to, ano tong balitang to? Ito yung Chinese na si Anson Kwe. Nagbayad ng ransom, pinatay. Nahuli yung mga pumatay? Hindi. Hindi nahuli yung mga pumatay. Oh, ano pa yung balita tungkol dito? Putangin na mo, Claire Castro, kala mo makakaisa ka sa amin ha. Gago, madami kaming mga pinangahawakan na mga bali-balita ngayon. O eto, anong gustong mangyari ng DOJ? O anong gustong mangyari ng DOJ? Bumuo ng task force para tutukan ng issue ng kidnapping. Putangin na mo, Claire. Nung bang panahon ni Pangulong Duterte may kidnapping? Ayan o, bubuo na ng kidnapping. Oh, hindi ba? Ilan na na-kidnap ngayong panahon na ni Bongbong Marcos? Simula lang yata ngayong taon, 13 eh. Tangin na ninyo, tapos gusto nyo sabihin, maayos ang Pilipinas? Gaga? Sasabihin niya na madilim nung panahon ni Duterte. Nagbuo ba? Alam mo ba kung anong binuo ni Pangulong Duterte nung panahon niya? Ang binuo niya, yung task force na tututok sa corruption. Yung kay Greco Belhica na komisyon na unang araw pa lang ni Bongbong Gunggong sa posisyon, sinibak niya na, dinurog niya na, sinira niya na yung Presidential Anti-Corruption Commission. Gago. Yung pala, kaya niya dinurog yung putang ina niyan. Sandamukal na pagnanakaw pa lang gagawin ng mga hinayupak ng mga tarantadong yan. O kaya naman pala, ano nga yun, Claire? Meron ka ba nabalitaan na ganyan nung panahon ni Duterte, tarantada ka? Ayan o, magbubuo sila ng task force sa kidnapping. Tang ina niyan. Nawala na tong kidnapping nung panahon ni Duterte. Nawala na yung droga nung panahon ni Duterte. Bakit nandiyan na naman? Paano itong mga gagong to? Wala nang ginawa kundi mamuliti ka. Kaya nga mapapatanong ka eh. Mapapatanong ka, ito bang si Marbil, bakit hindi pa magretiro? Hindi pa ba buo yung pabaon mo? Ano yung pabaon? Alam ng mga pulis yan. Alam ng mga pulis yan yung mga pabaon. Again do not quote me on this, fake news peddler ako. Pero alam ng mga pulis yung mga pabaon na yan. Na bawat general daw na umaalis, meron daw pabaon. Kinukuha nila somewhere, basta may pabaon sila. Anong pabaon na yan? Putang ina, wala naman sa batas yan. O ngayon, may mga nagre-reklamo sa atin ng mga PNP officers. Hindi ko na lang sila papangalanan. O, di umano ha. Hindi to totoo. Di umano nga, ibig sabihin peke ito. Pero sasabihin ko pa din. Ang sabi nila, meron daw silang athletic shoes. Athletic shoes po, yan po yung ginagamit nila sa kanilang mga physical activities. Gumagana pa naman daw yung athletic shoes nila. Ang kanila daw komisyon, nag-approve na naman ng bagong gumagawa ng athletic shoes. So may bagong athletic shoes, suma total. At yung athletic shoes na yun, lahat daw ng police required na bumili ng athletic shoes na yun kahit ayos pa yung athletic shoes nila. Anong tawag dun? Tapos, eto masaklap, ang mahal daw ng athletic shoes. At di umano ha, baka dyan kunin. Baka kanya-kanya nga daw ng diskarte para daw dyan sa pabaon eh. Baka dyan pakunin yung pabaon. Yun ang sinasabi nila. Ewan ko, mga pulis na nagsasabi niyan. Konfirmahin nyo na lang. Pero malamang sa hindi totoo yan. Wala namang reklamo yung mga kasama natin pulis na nagkatotoo. Lahat naman hindi totoo eh. Yan naman ang sinasabi nila. Pero titingnan mo ha, noong noong sila po ay nag-conduct diyan sa KOJC. Nung sila po ay nag-conduct diyan sa KOJC ng search, alam nyo ba pati mga cabinet tinitingnan nila?
mga cabinet, mga lagayan ng kutsara. Talagang thoroughly. Yun yung thoroughly talaga. Puta ina, do not leave any stone unturned. Ika nga. Lahat. Puta, tinitingnan. Pati ilalim ng sapatos. Alam nyo ba na ang dami pang mga sapatos daw ni pastor na nawala? So bakit maghahanap ka ng tao? Maghahanap ka ng tao, bakit lahat ng kaldero binubuksan mo? Bakit lahat ng cabinet binubuksan mo? Kahit yung drawer binubuksan mo? Napaisip kami na mukhang, and ito din ang claim ng mga taga KOJC, parang naghahanap sila ng pera. Parang nagpa-fundraising. Para silang naghahanap ng pera. Parang naging ganun na daw. Bakit kasi sila naghahanap ng pera? Bakit parang nagpa-fundraising sila? O katulad yan, yung nangyaring yan, nagbayad ng ransom tapos pinatay. Yung nakaraang kidnapping, yung bata na pinutulan ng maliit na portion ng kanyang daliri. Oh, hindi rin nahuli kung sino yung kriminal na gumawa nun. Oh, nagbayad din daw ng ransom yun. So nagbayad ng ransom yun, tapos nagbayad din ng ransom ito, pinatay din. Naku po, marami pa naman nagsasabi, hindi kaya baka mga pulis din yan, hindi kaya, o hindi natin sinasabing pulis ha, pero malay mo, wala na nga tayong tiwala Yun na lang ang titingnan ninyo. Yun na lang ang titingnan ninyo na parang ano na kasi ngayon, sobrang dami na ng irregularities ngayon. Yung mga pulis natin, makikita mo talagang parang hindi na nila tayo pinagtatanggol. Parang kalaban na sila ng taong bayan Kung makikita mo, the way they are treating us, yung isang lumabas na video dyan sa may bandang norte, nagsumbong yung mag-ama pa ginulpi ng pulis. I mean, hindi naman lahat. Alam natin na hindi naman lahat ng pulis ganyan. Kaya nga may mga ibang mga pulis na nagbibitiw na rin sa kanilang mga tungkulin bilang mga pulis Kasi hindi na daw nila kaya sundin etong mga amo nila. Tingnan mo naman, harap-harapan sa Senate inquiry. Kung gaano magsinungaling si Torre. Matutuwa ka ba naman? Magiging proud ka pa ba naman na maging pulis ka? Walang ganyan nung panahon ni Pangulong Duterte, Madam Kupal. Madam tawag din Madam Claire Castro. Kapal ng mukha mo. Ito, pakinggan natin itong sasabihin ni Claire Castro. Pakinggan natin yung sasabihin ni Claire Castro patungkol dyan. Pinangunahan ko lang kayo, pinakitaan ko lang kayo nung mga issues nung bayan natin ngayon. Na tila mo, wala na tayong tiwala sa kapulisan dahil sa kasinungalingan, na kahit mali na yung ginagawa, pinaninindigan, tapos sasabihin sa'yo, demanda mo na lang ako. Di ba? Kung pag may reklamo ka sa ginagawa ko, demanda mo na lang ako. O yung dating pinipigilan ng konstitusyon na sa presinto ka na magpaliwanag. Bumalik na naman ngayon sa pamumuno ni Nicolas Torre, di ba? Ganyan ang ginagawa niya. I will drag you to the plane. Oo. Kakalad ka rin kita. We will do this the hard way or the easy way. Sinasabihan na siya na mali yung proseso. Dapat ganito, dapat wala akong pake. Walang judge dito. Oo, sa Hague ka na magpaliwanag. Doon ka na bisitahin ng mga anak mo. Tingnan mo pwede siyang makulong sa ginawa niya. Itong si General Torre ay pwedeng makulong doon sa ginawa niya. Isinight ni tawag diyan ni Pangilinan. Ni 10,000 pabawat pamilya. Ni Cayetano. Sinight ni Cayetano yung batas na no person being deprived of liberty na madi-deprive siya ng lawyer, yung kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, at kung ano-ano pa. Wala daw dapat. At mayroon daw yan kulong na 4 na taon. Kaya sana may magdemanda na sa tulonggis na to. Para maranasan man lang niya kung paano kalad ka rin ng buwisit na yan. So may 4 na taon na kulong daw yan. Kaya nga, matindi itong nilabag na batas ni General Torre. Pero kung makapagyabang yan, putang ina, kala mo siyang pinakamalinis na pulis. Saan ka makakita? Lumabag ka 2 beses, na-promote ka pa.
Tapos, bukod sa promotion, pinarangalang ka pa sa Malacanang. Kainang yan. O hindi ba? Saan ka makakita ng ganun? O ngayon lang panahon na yan. O di ba? Merong mga pulis na lumalabag sa batas pero ayaw nilang aminin kahit alam naman nila. They are lying to their teeth. Ika nga, alam mo naman na mali, alam mo naman na talagang nagsisinungaling pero pinaninindigan yung kasinungalingan. May ganyan ba nung panahon ni Pangulong Duterte? Walang ganyan nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nga sinasabi nila, na talagang madilim na yung panahon ngayon. Bakit pa madilim ang panahon ngayon? Sino namumuno sa atin? Si Bongbong pa ba? Tangina, komunista na namumuno sa Pilipinas, oy. Tingnan mo dyan sa kamera. Nandiyan dyan na yung mga makakaliwa. Dyan na sila nagrarally. Nakikita mo pa ba sila sa rotonda? Nakikita mo pa ba sila sa kalsada? Hindi na. Nandun na sila sa Congress. Meron pa silang lamesa tapos doon sila nagsisisigaw ngayon. Saan ka naman? Yan yung isa sa pinakamadilim na yugto ng buhay natin. Oh, ano pa yung madilim? 3 taon na. 3 taon na wala pang infrastructure tong punyemas na Bongbong Marcos na yan. Tapos ang laki ng utang natin. Puro utang. Pero wala naman tayong accomplishment. Oh, ngayon, ang dami nilang binigay na ayuda. Yumaman ba mga Pilipino sa hayop na ayuda nila? Lalo pa tayo naghirap. Dahil naubos pera. Dahil sa pagbibigay. Tapos hindi naman tinuturuan yung mga binibigyan kung paano palalaguin yung mga perang binibigay sa kanila. Mga tanga eh. Oh, hindi ba madilim na yugto yan ang buhay natin? Oh, sige. So pakita natin tong sasabihin nitong kupal na to. Sabi ko nga sa'yo, hindi pa nagsasalita si Claire. Nablanka ko na eh. Oh, banatan mo. You just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022. Ako! Nagano pa siya? Recent ba to? O nakaraan pa to? Sorry, 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, Sige, hanap. tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Tungkol sa madilim. Sige, bilis. Utay na tinan mo, Claire, pinagtatawanan ka na ng mga reporter. Ito mga profesional, nag-aral ng kanilang profesyon. Putang ina, pinagtatawanan ka, Claire Castro, dahil disorganized ka. Bukod sa disorganized ka, putang ina, mapurol pa utak mo. Yun mo, pinagtatawanan ka ng mga yan. Oh. Sabi nila, tinan natin ano sasagot ng putang ina nito. Walang matinong isasagot tong taratadang to. Mangangagat to, pusta. Diba? Kasi ganito, meron siya yung ipiniresinta, madilim daw, madilim. Patunayan mo na hindi madilim. Ano ba yung sinasabi nilang madilim? Yung krimen. Ganito yung krimen, bumaba. Sabi nila yung kagutuman. Ganito yung kagutuman, bumaba. Yung sabi nila ganito. Ganito yung ganyan. Hindi. Paano niya sasagutin yung mga issues? Ngayon, ang kulay ng bansa sa gutom at krimen nagluluksa. Sa gutom at krimen nagluluksa. Totoo naman. Daming gutom. Tangina mo, Claire, ikaw lang ang busog. Hindi ko alam magkano sweldo mo dyan, pero putang ina mo, mukhang busog na busog ka. Araw-araw, iba damit mo. Matindi ka, hindi ka nagdodoble ng damit, ha? Puta, hindi mura yung mga sinusuot mong damit. Pero puta, hindi ka nagdodoble ng damit. Talo mo pa si Amy. Si Amy, yung pula niyang damit, 3 araw niya nasuot. Pero ikaw, hindi ka nagpapalit ng ng damit, hindi ka nagdodoble, ha? Ibang klase, minsan yung pakpak ng damit mo, mas malaki pa dyan sa logo ng Malacanang sa likod mo, ha? So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, Nagtanong na naman siya. Ito yung taong laging nagtatanong. Pero yung tanong niya, siya din sumasagot. Tarantado din eh. mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon. Bakit? Nung nakaraang administrasyon daw, may hahalintulad na madilim daw talaga noon. Bakit madilim nung nakaraang administrasyon? Paliwanag mo. Na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag. Uy, papaliwanag? Tayo na lumiliwanag na ngayon, te. Gago, padilim nga ng padilim eh.
Tayo na sobrang itim nun, i-describe mo bakit maitim nun. Bakit maitim? Dahil 10 years na yung passport. Dahil may build. Madami mga highway na buksan. Libre bakuna ng COVID. Meron pang ayudahan na tatlong social amelioration program, yung SAP, di ba? Tapos aside from that, nagkaroon pa ng bukod doon sa libreng mga bakuna, patay ka na sana, Claire. Utangin na mukha kung si Bongbong ang presidente nung nakaraang taon. Ano pang ginawa ni Pangulong Duterte? Natanggalan laglag bala. Nawala ang mga eskalawag na pulis, nagkaubusan lahat ng mga tarantadong pulis, tinapon lahat sa malalayong lugar. Naubos ang droga, napuno ang kulungan natin ng mga surrenderies, ng mga nagdo-drugs, lahat nagsitabaan. Tapos ang insurhensya, ang mga terorista naubos, katulong si Pastor Apollo Kibuloy, inubos. Yung mga mga terorista noong panahon ni ilang dekada nang namamayagpag, naubos, tapos nanalo pa tayo sa Marawi Siege. Ano pa? Ano pa mga nagawa ni Pangulong Duterte? OFW, tuwan-tuwa ang mga OFW. Kahit na walang tulong galing sa ibang bansa dahil ginigipit tayo ng Amerika at saka ng EU, anong ginawa? Nagkaroon tayo ng malalakas na bagyo. Hindi lang isang Yolanda ang tumama sa atin, ang daming malayolandang bagyo tumama, may mga lindol, sabog bulkan. Nairaos naman ni Pangulong Duterte. Sarado ang ekonomiya. Ano pa? Yung train law. Sa train law, naknan tokwa, bumaba ang buwis na binabayaran ng mga manggagawa. Tumaas ang take home ng mga above minimum wager. Tumaas din ang minimum wage. Nawala ang contractualization, nabawasan ang contractualization. Putang ina mo, Claire Castro. Maniwala ka. Wala ka ni isang masasabi sa amin na ginawa ni Bongbong Marcos na pwede mong ihalin tulad sa lahat ng mga sinabi ko. Kupal ka. Ano pa mga nagawa ni Pangulo? Ano pa? Ang dami. Sabi ko nga sa iyo, kung magsasalita lang lahat ng mga tax evader. Binuwag ni Pangulong Duterte ang oligarkiya sa Pilipinas nang hindi nagdideklara ng martial law. Fuck you. Okay nang ina mo ka, buhay ka pa. Buhay ka pang buha ka ng ina mo ka. Di ba napakasinungaling mong hayop ka? Alam mo, lahat na lang ng kasinungalingan nasa inyo. Tingnan ninyo kung saan nanggaling yung tarantadong survey niya. Partida pa yan. Sabi ko nga sa'yo, isang upuan, walang listahan eh. On top of mind, kaya kong sabihin sa iyo yung mga importanteng nagawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas eh. Ikaw, anong nagawa ni Bongbong? Pati sabi mong paputi na. Gago, paputi na ang mga mata natin sa gutom. Tarantadon to. Lahat ng Pilipino ngayon nakakakita na ng liwanag. Putang ina, parang kukunin na tayo lahat ng langit dahil sa kahirapan ng buhay. Punyeta kayo, kayo lang maganda ekonomiya. Kayo lang ang busog sige, diretso. Sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tayo, maganda to. Tangina mo ka Niloloko mo kami Tandaan po natin na ayon po sa Saan? records na rin po na naibaba Ano? ang poverty incidence. Saan? Sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1%. Wow, ang laki ng binaba. Totoo ba yan, Claire? Totoo ba yan? Sino nagsabi ba niyan? Saan galing yung survey na yan? Putay na ka, Claire. Pinipake news mo kami sige, diretso. 2021. You are citing Saan? You're citing what survey? data from Sarge, yours. Tangin na mo, hindi mo may isahan tong magaling to si pangalan ba nito? Lalaki na to sa GMA7. Saan galing data mo? Ma'am, saan galing data mo? Putangin na ka manloloko ka Okay, this is from author
or writer is Dim Sum Daily. Putang ina, doon lang na-disgrasya. Doon na-disgrasya si Madam Claire. Puta, Dim Sum Daily. Puta, gumagawa ng siomay, pinakinggan mo. Ha, Dim Sum Daily. Putang ina ka talaga. So, ang galing ang datos mo sa Dim Sum Daily. O, tingnan natin. Ano ba yung Dim Sum Daily na yan? O, para lang alam nyo. Ha, para lang alam nyo kung ano yung Dim Sum Daily, ha. O, ito, iso-surprise ko kayo kung ano yung Dim Sum Daily. According to Google, ang Dim Sum Daily is a viral media platform which aims to bring fun news, entertainment, and in-house production videos to Hong Kongers. Kinangina mo ka. Tarantado ka talaga. Mantakin mo, ipagyayabang mo sa amin yung datos mo, tapos nanggaling dito, na ang gawain pala nitong Dim Sum Daily na to, bukod sa paggawa ng siomay, magpadala ng fun and entertainment news sa mga taga Hong Kong. Kinangina niyan. Ano kinalaman ng mga taga Hong Kong sa atin? Diyos mio naman, Wala ba tayong wala ba yung galing sa inyo mismo? Claire Castro, ang dami nating ahensya ng gobyerno, Wala bang galing sa ahensya ng gobyerno natin? Bakit kailangan galing pa rito? Anak ng tinapay naman. Buti sana kung mga Reuters, ABC News, galing sa sa CNBC, sa mga malulupit na mga news firm. Pucha, galing sa Dim Sum Daily. Tangina, pangalan pa lang nito, hindi na ako maniniwala Ang dim sum sa Tagalog, siomay tsaka siopaw. So naniniwala tayo sa tagagawa ng siopaw, sa tagagawa ng siopaw. Utang ina, ibang klase ka talaga, Claire. Ang galing mo. Ang dami mong kuda. Utang ina, wala ka palang datos. Tingnan mo, yung kahirapan at kagutuman na lang sa Pilipinas, wala pa kayong datos na galing mismo sa inyo. Tinanong kayo, saan galing yung sinasite mo dyan? Galing sa, utang ina, natawa rin sa Dim Sum Daily. Utang ina niyan. Dapat nang galing talaga sa findings galing to sa DSWD mismo, katulong ang NSA, katulong ang census, nagbahay-bahay sila. Tinanong nila ang mga dito sa Metro Manila, at least mga 70 million na mga Pilipino yung kausap nila na nagsabi na ganito. Wala Gagon to. Puros kakabalbalan, Claire Castro. Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Dim Sum. Daily Dim Sum Hong Kong. Manggagaling yung datos natin sa Hong Kong. Ina nyo, galit nga kayo sa China Tapos nanggaling pa sa Hong Kong yung findings nyo, pinagmalaki mo pa. Sa tigagawa pa ng siomay. Ito. Litong-lito na yung media Tangina, ba't galing sa Hong Kong? Wala ba tayong datos na tayo gumawa? Utangina, paano nila malalaman yung kagutuman natin dito sa Pilipinas? Di naman sila taga rito. Po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Sa report ni Balisacan. Wala ka sinabing number doon sa report ni Balisacan Ang sinabi mo lang na number yung report ng Dim Sum Sa report ni Balisacan, baka bagsak tayo dyan. Ba't di mo sinabi? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star. Lenon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon. At Natural! At least, nangutang ang dating administrasyon, Claire Castro, may build. May mga naipatupad na mga batas na kailangan ng budget. Maraming kalsada kahit na, tsaka Claire, may gera pa noon. May gera tayo laban sa NPA at tsaka laban sa mga mauti.
Abay talaga naman mangungutang tayo. Siyempre, kailangan natin ng mga balat armas para labanan yung mga terorismo na yan. Claire, ang dami pa nating mga bagyo nun at saka mga pagsabog ng bulkan. Aba, natural. Gagastos tayo dyan. Build project pa lang. Aba, Claire, baka hindi mo nakakalimutan o baka nakakalimutan mo. Pandemic po niyan. Natural, uutang tayo ng malaki dahil kailangan natin buhayin yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Oh, ngayon, tanungin mo yung administrasyon mo, saan nyo dinadala yung mga utang na ginagawa natin? Oh, saan mo dinala? Saan nyo dinala? Meron ba tayong bagong tulay, bagong ospital? Meron bang bagong eskwelahan? Meron bang pandemya? Wala naman. Oh, meron bang mga gera ngayon? Wala naman. Meron bang mga malulupit na mga dilubyo ngayon katulad ng mga nangyari ng Yolanda at pagsabog ng mga bulkan? Wala naman. O saan nyo dinadala yung pera nyo? Di naman yumayamang Pilipinas. Lahat ng project sa Mindanao, pinahinto ninyo. Lahat ng mga major projects ni Pangulong Duterte, pinahinto ninyo. O, papanong saan nyo dinala pera na yan? Dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. Natural, tanga. Lahat ng administrasyon may utang. Pero tanungin mo nga sarili mo. Bongbong, saan nyo dinala yung inuutang natin? Aba, putang ina, first quarter pa lang, 70% na ng pera ng Pilipinas na gastos nyo eh. Oh, yung panggastos nyo sa mga susunod, di uutangin nyo rin yan. Oh, yung utang nyo, sabi ko nga sa inyo, yung dyan na nga lang sa PhilHealth, oh. Walang ganun nung panahon ni Duterte. Maghanap kayo. Nung panahon ni Duterte na binawasan niya PhilHealth. Meron ng budget para sa tulay. Putang ina, kumuha pa ulit ng pangalawang budget para sa tulay. Saan ka naman makakita ng ganyan? Wala pong blanco-blankong BICAM report. Nung panahon ni Pangulong Duterte, anong pinagsasasabi mo? Putang ina nyo, may amnesia kayo kapag ka mga kasalanan nyo ah. Pag tungkol sa mga Duterte, natatandaan nyo. Pero pag mga kasalanan nyo, hindi nyo na maalala. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero. Nasa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate. Ha? Tangina nyo, mas mababa ang crime rate ngayon? Magtatayo kayo ng task force para sa mga kidnapping? Mas mababa, ibig sabihin mas malaki pa ang krimen ng Pangulong Duterte, yung 3 taon na may halos 2 taon na mayroon tayong pandemic, ang baba-baba ng krimen nun. Walang Diyo talaga, oh. O ano pa yung sinasabi nyo doon sa mga yung isang issue na wala daw mga biktima ng EJK, wala daw mga ID? Tanginan yan, may pagka-ayuda, kukuha kayo ng ayuda, may ID kayo, tapos kapag hahanapan kayo ng mga identification ng mga namatay nung war on drugs, wala kayong maibigay na pangalan? Mga hayop? Pinagsasabi, hindi nyo na kami maluloko, Claire. Hoy, tigil mo na yan. Yung mga kabalbalan mo dyan, Claire, putang ina, you will go down in history as the most. Ikaw talagang fake news peddler na spokesperson sa kasaysayan ng Pilipinas. As compared po sa karaang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty. Oh, yung poverty na nanggaling sa Dim Sum Hong Kong. Dim Sum Daily. Ibig sabihin, pag tinagalog mo yon, araw-araw siomay. Tangina, pangalan pa lang ng katarantaduhan na eh. Incidents at gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng Philippine PhilStar.com. Sinabi po ni, and I quote na po. Bakit ka sa media kayo Bakit yung media ba ang dapat nag-re-report ng mga magagandang bagay sa Pilipinas? Di ba dapat ikaw? Dapat kayo, mga ahensya ng gobyerno, bakit ang kino-quote ninyo mga balita? Putang ina, ako pag nagbayad ako ng balita pwede ko namang palabasin tapos i-quote ko dyan. Ayon sa GMA Kapuso Foundation,
Ito pong si Boss Dada ang pinakamagaling na vlogger sa buong mundo. Kung tangin na maniniwala ka ba ron, pwede kong bayaran yung ano na yan yung network para sabihin nila sa akin yan Tama? What I'm saying is, dapat kayo being the government and kayo being meron kayong mga ahensya ng gobyerno, the numbers should be coming from the agencies na hawak ng gobyerno, hindi galing sa mga news outlet. Oo, balita kasi taina, ang dala-dala ng mga yan balita, hindi yan sila nagdadala ng Wala silang datos na meron kayo dahil kayo yung direktang humaharap diyan sa mga issues, problema ng bayan. So, pag sinabi mo, Philippine Star, lahat yan, kakampi mo, natural, mabango kayo dyan, subukan mo. Humingi ka ng survey galing sa SMNI. Dun makikita nyo talaga kung gaano kabulok ang tingin ng taong bayan sa inyo. Sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. Ha? Putang ina, kasama ba siya dun sa sa Hague? Meron ba siyang sinampang kaso sa Pilipinas? Wala naman. Kasama ba siya dun sa nagsampa ng kaso sa The Hague? Hindi naman, ma'am, di ba? 43 yung nagsampa ng kaso dun hindi kasama yung mga kupal na yan. Sasasabi nito. Sabi ko nga sa iyo, Claire, you can lie in front of the camera. Maybe you are really yung magaling ka talaga dyan. Maybe you're really good at it, at lying. But you cannot deny, you can never deny the fact that Filipinos are unhappy. Filipinos went out nung birthday ni Pangulong Duterte to show you that all of us are unhappy with this administration. You are a very effective Yusek, a very effective spokesperson, because kung ang purpose mo lang dyan is to deflect and to say something negative about the Dutertes, you are really an effective Yusek. Pero if yung totoo talagang trabaho ng Yusek, which is ipaalam sa taong bayan lahat ng mga gandang nagawa ng gobyernong ito para sa mga Pilipino, I think you failed on that. Sablay ka dun. Kasi ultimong datos mo nanggagaling sa kabulastugang website. Ultimong mga datos mo nanggagaling sa mga mainstream media na wala nang tiwala taong bayan. Meron kayong mga ahensya ng gobyerno na dapat nagfa-function, na dapat nagre-report sa inyo ng mga numero ng paglago ng ekonomiya, for example, or pagbaba ng poverty rate, or pagbaba ng mga jobless na mga Pilipino. Dapat meron kayong ganon galing mismo sa mga ahensya ng gobyerno ninyo. Pero the fact na wala kayo niyan at umaasa kayo sa ibang mga ahensya, it means wala talaga kayong maire-report. And Claire Castro, you failed sa pagre-report mo ng mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte. Sabi ko siya, mag-usap tayong dalawa. Magparamihan tayo ng nagawa sa 3 taon ni Pangulong Duterte tsaka sa 3 taon ni Bongbong Marcos. Sabi ko sa iyo, matatai ka, baka kahit 2 wala kang mababanggit. Dumaan ako dun sa tulay na ginawa ni Pangulong Marcos dyan sa Mindanao. Putang ina niyang bako-bako. Saka makakita ng tulay, wala pang 1 taon, liku-liku na. Ewan. So yung sinasabi mo na paputi na, o baka paputi na ng paputi yung mga mata ng Pilipino sa sobrang gutom mo. Kaya yung puti, baka yan yung nakikita nyo, sinisinghot nyo siguro, kulay puti yan. At saka wala kayong maibabalita, may pagmamalaki sa mga Pilipino, kaya nga wala ka nang ginawa dyan kundi asarin na lang ng asarin yung mga kababayan mo .
So ayan po ang totoong kulay ng Pilipinas ngayon. Tayo po ay talaga naman nagdidilim ng paningin namin. O konti na lang ma'am, nagdidilim ng paningin namin. Pero siguro, kailangan itong aling to, hindi na natin masyadong pansinin to. Bakit? Nagiging effective lang siya every time na nabibwisit ka sa kanya. So, kailangan wag na natin pansinin itong mga pinagsasasabi nitong kupal na to para maging ineffective siya. O, nagiging effective ito kapag ka napipikon kayo. Pero ako, never ako napikon sa kupal na to. Vlogger pa lang to, wala nang kwenta to eh. Tangina, sabi ko nga, wala na makuha talaga yung Malacanang na matinong tao eh. Na magsisilbi para sa Pilipino, kaya kahit mga aso eh. Oo, ito ang babaeng Trillanes. Ito yung version 2.0 ni Risa Ontiveros na si Pangulong Duterte kahit isang bagay walang nagawa para sa kanya. Oo, kaya ayan, titigan nyo na yung pagmumukha niya na yan dahil yan ang totoong muka ng mga pinapasahod natin na mga walang kakwenta-kwenta sa bayang Pilipinas. Oh, di ba? Ayan, so sana marami kayong natutunan ngayong topic natin. Maraming salamat sa inyo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Kita-kits tayo ulit sa susunod nating upload. Good afternoon, good morning, good evening sa lahat. Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at